Talagang dapat di yan eh. Yung carrying capacity ng PALIC, kaya kailangan 6,000 lamang. Dapat tanggal nga kami ngayon ng uwan eh. Itatanggal nga natin studios dahil ang programa ng ating pamahalaan ni Governor Dilma ay maisaayos yan. At sa katunayan na maganda yung adhikain ni Governor Dian, ay yan yung kauna-unahan ni Governor Dian na talagang pinuponduhan yung pagsasaayos ng lawan. Pamaraan kung paano matutulungan ang taga-rito na mabigyan ng lambat. Gumagawa ko ng paraan doon makahingi ng lambat para ma-establish sa tao at awa naman ng Diyos ay dinidinig ng pamahalaan yung mga paliwanag ko at hinain na kailangan matulungan ang mga taga-rito. At saka may samahan din ng kabutaihan dito na nakakahingi din kami ng tulong pinansyal sa gobyerno. Katulad na limbawa sa palalawigan kay Governor Dilma Santos, nakakahingi kami ng 100,000 na yung beto na yan sa kababaihan niya. Tapos kay Dikirey, pinagpundahan na doon ng dahil pinagpundahan. At gumagawa kami ng sardinas. Pag panahon na maraming nahuhuling sa wilis, mababa yung presyo. At doon ay kumikita kahit paano yung mga babae dito na siguro kahit pambaon ng bata, pambili ng mga taong-lahing gamit sa bahay, ay nakakatulong. Pero yun naman kwan, yung barangay naman namin ay siguro na nakikita nyo kung iisipin ay ang aming barangay nasa libid na lugar ay hindi dapat magiging ganyan yung hitsura. Magkahalong kaba at excitement ang aming naramdaman nang kami papunta pa lamang sa Lumampaw. Thinking about kung saan kami matutulog, how we gonna have the review, at kung may papayag kaya na magpa-interview. Maraming tanong sa aming isipan. Pero isa lamang ang dapat naming pagtuunang pansin. Iyon ay kung paano namin maisasagawa ng maayos ang aming project. Nang marating namin ang unang hakbang, pababa ng hagdan, doon talaga namin naramdaman ang saya. Lalo na kasi may tuturing na isang adventure ang pagbaba namin sa 1,500 hakbang. Pero siguro mga after ng ilang minutes, halos lahat kami ay sobra ng pagod. Lalo pa't alam namin na marami pang hagdan ang kailangan daanan. Nang makarating kami sa pinakagitna, agad kaming tumigil sa waiting shed ng konting oras para makapagpahinga at kumuha uli ng lakas. After nun, pinilit naming makababa ng mabilis para naman hindi sayang ang pagpunta namin sa lugar. Kahit sobrang pagod at pawis na pawis pa rin kami. Napakahirap talaga kasi medyo umaambon pa kaya hindi naging madali para sa amin ang suungin ang ganitong sitwasyon. Sinabi pa nga ng aming guide na hindi daw maiiwasan na maka-encounter ng wild animals. At noon nga ay isa sa aming kagrupo ang nakakita ng unggoy. At isa pa, medyo madalas yung daan kaya kailangan talaga naming mag-ingat. Ito din ang isang naging dahilan kung bakit natagalan kami sa aming pagbaba. Mga 4:30 na siguro ng hapon nang kami ay makadating sa barangay Lumampaw. Hindi namin inakala na ang aming madadatnan ay halos katulad lamang ng isang lugar sa bayan. Dito na kami nagsimulang haluan ng kaba, lalo na kasi sumalubong sa amin ang tahol ng aso at mga grupo ng kalalakihan na nag-iinuman. Una naming hinanap ang bahay ng barangay treasurer para humingi ng patnubay at paalam sa aming gagawing project. Pero wala siya doon kaya dumiretso na kami sa kapitan at sinabi namin ang aming layunin. Sa dalampasigan naman siya nakita. Sobrang saya, napakatahimik ng lugar at ang gandang pagmasdan ng dagat. Kung sana nga lang nakapagdala kami ng extra shirts, ay balak naming maligo. Tumigil kami sa isang shanty. Nagbantay ng mangingisda na maaari naming matanong para sa aming gagawing interview, pero wala kaming nakuhanan. Hanggang si Kapitan ang lumapit sa amin. Nakipagkwentuhan at doon namin kinuha ang pagkakataon para ma-interview siya. Masasabi namin na mabuti siyang pinuno. Maayos na kaming pinakitunguhan
At nung dumilim na nga, ay inihatid niya kami sa aming pwedeng matulugan. Binigyan niya kami ng maayos na mahihigaan. Napakasaya ng gabing yon kasi sobrang bonding ang nabuo sa aming grupo. Nakakatakot man kasi hindi namin sigurado ang lugar, pero masaya pa din naman. Inakiusapan pa nga namin ng aming guide na dun mahiga malapit sa aming tinutulugan para masigurado lang na ligtas kami sa kapahamakan. Gumising kami ng alas 5 para kuhanan ng video ang mga napalaot para manghuli ng isda. Nag-intay kami ng konting oras sa kanilang paglabas sa pag-aakala namin na hindi pa sila nakakalabas ng bahay. Pero sa gitna ng dagat, nakita namin na madami na nga palang mangingisda ang nakalabas ng maaga para manghuli ng isda. Sinalubong namin bawat darating at dito nagsimulang dumami ang aming videos dahil nga karamihan sa mga tao roon ay nangingisda. Ang huli naming naging video ay nang sundan namin paakyat ang mga tao na may dalang isda para ibenta sa palengke ng Cuenca. Mas mahirap ang naging experience namin sa pag-akyat kasi nga kailangan naming makasunod sa kanila. Ang bilis nilang maglakad kahit may mga dala silang madaming isda. Na makakuha kami ng mga kaunting video, hinayaan na namin silang mauna at nakailang tigil kami sa hagdan para magpahinga. Mahirap pero naging masaya naman ang experience namin sa lugar na iyon. Masasabi namin na sa pagpunta namin doon, madami kaming mga bagay na natutunan. Maaari naming ilarawan ito sa isang paraiso kung saan ang lahat ng mamamayan ay puno ng pangarap at pagsisikap para makamit ang tagumpay. Sobrang mararamdaman mo ang kanilang lubos na pagtanggap sa mga dayo na tulad namin, dahil maayos nila kaming pinakitunguhan. Sa buong panahon ng aming pagdodokumentaryo, namulat ang aming isipan sa realidad ng buhay. Ang makasalamuha ang mga tagalumampaw ng isang hapon, isang gabi at isang umaga ay sapat na upang mapagtanto namin ang mga aral mula sa payak nilang pamumuhay. Nakita namin ang kanilang dedikasyon at pagmamahal sa kanilang ginagawa, kaya tumagal sila dito. Siguro ang aral para sa ating lahat ay matuto tayong tumanggap ng anumang problema na dumating sa ating buhay. Maaaring mahirap ito para sa atin, pero isipin na lang natin na maraming tao din ang nakararanas ng hirap na mas higit pa sa atin. Tularan natin sila na kung may problema man, sama-sama nating harapin, dapat nating labanan at pagsumikapan. Kailangan pang patutulungan Alat ibigay ka ba? Ito pa rin sa iyong puhunan Ikaw mo, huwag kang mahihila Dakila ka kanino man Mangingisda Ituyan ka ng mga alon sa laot O kay marigat sa dilim ng iyong palibot Bangkat sa walang ang iyong kakampi Buhay ang katumbas ng bawat huli Minsan sa gana, minsan na may wala Kontento ka na kung anong ibigay Nakakadana Nangingisda, harang binigay na buwan Malayo pa patutulungan
sagwan, tugot pa utang iyong puhunan. Ikaw mo, huwag kang mahihiya, dakila ka kanino man, manginita. Sige sagwan, malayo pang patutunguhan. Sige sagwan, magpipawis ang iyong puhunan. Isigaw mo, huwag kang mahihiya, dakila ka kanino man, mangingisda. Uno, dos, tres, ala! Sige sagwan, malayo pang patutunguhan. Sige sagwan, tutut pawis ang iyong puhunan. Isigaw mo, huwag kang mahihiya, dakila ka kanino man, mangingisda. Sige sagwan, malayo pang patutunguhan. Sige sagwan, tutut pawis ang iyong puhunan. Isigaw mo, huwag kang mahihiya, dakila ka kanino man, mangingisda. Mangingisda, mangingisda, mangingisda.